Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ang lahat ng papuri at pasasalamat, pagbabalik loob, ay sadyang naukol lamang sa ating Panginoon tagapaglikha. Walang iba kundi ang Panginoon na tinatawag na Allah, ang kataas-taasan, ang dakila. Nawa ang kanyang pagpapala, kapayapaan at habag ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapasa kanya ang pagpapala at kapayapaan ng Allah at sa lahat ng mga taong nagnanais tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga mahal na mga kaibigan, mga magulang, kami po ay mga Muslim na misyonaryo, mga ngaral sa Islam na magbabahagi sa inyo ng mga kaalaman hinggil po sa Islam na kung saan ay hangad namin ang kabutihan ng bawat isa. Dahil batid naman natin na tayong mga tao ay naghahangad ng kaligtasan sa kabilang buhay. So yun po ang aming layunin kung bakit kami nagbabahagi dito sa park. At kami humihingi ng kaunting pasyensya. Baka kahit papaano ay nagsasalita kami dito, baka makadisturbo ng kaunti, pero ito naman ay kabutihan. At nagsasalita kami dito, hindi po kami manghingi sa inyo ng love offering. Pagkos, meron kaming dalang mga libreng babasahin. Libre po ito, walang bayad. Kumuha po kayo dito mga mahal na magulang. Libre lamang po. At meron po tayong mga kunting regalo kapag may magtanong sa amin. Kung may magtanong patungkol sa Islam, ay magbibigay kami ng 100 pesos na pangmirinda. Kahit na anong klaseng tanong po, ay welcome po kayo na magtanong, no? So, ako pala si Brother Abdul Qadir. Ang aking pangalan ay, kasi dati po akong Kristiyano, Katoliko. Kami po yung mga tinatawag na balik Islam. Mga dating mga Kristiyano na nag-Muslim. At ngayon, bilang isang Muslim, ang tungkulin po namin ay magbahagi lamang po sa inyo ng mga kaalaman hinggil po sa Islam. Nang sa ganun po, magkaroon kayo ng tamang kaalaman sa Islam at maalis yung mga agam-agam. Sapagkat dito sa ating bansang Pilipinas, napakadami po nating naririnig patungkol sa Islam na ito ay walang katotohanan at taliwas sa tunay na katuruan ng Islam. Dahil sa mga bali-balita. Kaya kung meron po kayong mga tanong, please lang po mga magulang, ay lumapit lang po dito at magtanong at magbibigay kami sa inyo ng regalo. Ngayon, ang aking ibabahagi sa inyo mga magulang ay mga tinatawag na 5 terminolohiya o yung mga 5 terminology patungkol po sa Islam para magkaroon kayo ng idea. So, ang aking unang ibabahagi, ano ba ang Islam? So, ang Islam na relihiyon dito sa atin ay minsan masalimuot ang ating naririnig, hindi magaganda, hindi po ba? Kasi ang Islam, para dito sa atin sa Pilipinas, parang estranghero na relihiyon. Pero hindi natin alam, ang kahulugan ng Islam ay kapayapaan. Ang Islam po ay kapayapaan. At ito ay hangad natin ng bawat isa. Sapagkat ang Islam, kinuha lang ito sa ugat na salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan or peace. Diba? Bago matapos ang mesa sa Katolik, lingon tayo sa kanan, lingon sa kaliwa, binabanggit natin ang katagang peace be with you, peace be with you. Sa Arabic, yun po ang salamu alaikum na inyong naririnig sa mga Muslim na kapag kami ay nagbabatian ay binabati namin ng salamu alaikum. Sa Tagalog, sumainyo ang kapayapaan. Yun po ang ugat na pinagmumulan ng Islam ay kapayapaan o salam. Kaya po, wala pong puwang sa Islam mga magulang ang kaguluhan. Wala pong puwang sa Islam. Dahil ang Islam ay kapayapaan. Nagpo-promote ito ng peace or kapayapaan dahil ito ay salita na kapayapaan na pinanggagalingan sa Islam. At ang Islam mga magulang, ito po ay mayroong 3 kahulugan sa ating lingwaheng Tagalog. Lingwaheng Pilipino.
Ang Islam, ang kahulugan nito ay ganap na pagsunod, ganap na pagsuko, at ganap na pagtalima sa kalooban sa Diyos na lumikha sa ating lahat. Yun po, ganap na pagsuko, ganap na pagsunod, at ganap na pagtalima sa kalooban ng Diyos na siyang naglikha sa atin. Wala pang relihiyon sa balat ng lupa, mga magulang, na ang kahulugan ay pagsuko sa kalooban sa Diyos. Maliban ang Islam. Islam is total, complete submission, complete surrender to the will of the Almighty God, the Creator. Yun po ang kahulugan ng Islam. Pagsuko sa kalooban sa Diyos. Lahat naman tayo nagnanais niyan. Lahat ng tao gustong sumuko sa kalooban sa Diyos. Kapag in Arabic, Islam po yun. Ang taong sumuko sa kalooban sa Diyos, ang tawag sa kanya ay Muslim. Ang Muslim po ay hindi yung mga taga Mindanao, hindi yung mga Arabo. Ang Muslim hindi yung Maranao, Tausug, Maguindanon. Yun po ay tribo na nandoon ang mga tao sa Mindanao na may mga Muslim doon. Tribo po yun. Parang tribong Tagalog, tribong Bisaya, tribong Hilonggo, Waray, tribong Pangasinan o Ilocano, tribong Maranao, tribong Tausug, tribong Maguindanon. Ngunit ang Muslim, ang tunay na kahulugan ng Muslim, dahil Arabic ito, sila yung mga tao na sumusunod sa kalooban sa dakilang tagapaglikha sa nag-iisang Diyos. Sila yung mga magulang na kung saan ang Muslim ay nagpapasakop sa kalooban sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kagustuhan ng Diyos at paglayo sa mga ipinagbabawal ng Diyos. Yun po mga magulang. Kaya ang Islam po, hindi po siya bagong relihiyon. Ang Islam, ito na ang relihiyon. Buhat pa sa langit. Galing ito sa dakilang tagapaglikha na ibinaba dito sa lupa bilang ating panuntunan ng ating pamumuhay. Kaya ang Islam hindi lang siya relihiyon, bagkus tinatawag ito sa Arabic na din. Ang din, mga magulang, ay tinatawag sa English na complete way of life o sa Tagalog, ganap na panuntunan. Salamat sa pagkuha. Ganap na panuntunan na pamumuhay sa lahat ng tao. So yun po ang Islam. Kaya ang Islam hindi siya bagong relihiyon kasi marami sa atin nag-akala, thank you, na ang Islam ay sa panahon lang ni Propeta Muhammad. Mali po. Bagkus ang Islam na relihiyon, ito ang relihiyon na ating kinagisnan. Relihiyon na ating kinamulatan. Sapagkat ang Islam na relihiyon, ito ay natural na relihiyon, original na relihiyon ng tao. Na tayo ay pinapanganak sa ating nanay, nung lumabas tayo sa sinapupunan ng ating nanay, meron na tayong relihiyon at pananampalataya na original na tayo ay naniniwala at sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos. Tayong lahat ay nagpapasakop sa kalooban sa Diyos na tagapaglikha at yun po ang kahulugan ng Islam. Pagsuko sa kalooban sa Diyos sa lumikha nating lahat, ang God, the Almighty Creator, ang Allah. So ang Islam po, mga magulang, bilang patunay na ito ay relihiyon na galing sa Diyos sa tagapaglikha sa ating lahat, kanyang sinabi sa banal na Quran, sabi ng Diyos, wa aqimi wajhaka lilladina hanifa fitratallahi allati fatara nasa 'alayha. Ang ibig sabihin po, mga magulang, sabi ng Panginoong Diyos ay may likha sa lahat at hawakan ninyong mahigpit ang relihiyon na pagsuko sa kalooban sa Diyos. Meaning itong Islam, pagsuko sa kalooban sa Panginoong tagapaglikha. Submit ourselves to the only one God, the Almighty Creator. Yun po ang kahulugan ng Islam. Isuko natin ang ating mga sarili. Kaya sambahin lang ang tanging nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. At huwag tayong sumamba sa mga tinatawag na mga nilikhang bagay o mga Diyos-Diyosan.
So ang Islam, ito ang relihiyon na itinuro ng lahat ng mga propeta, maging ang unang tao na si Adan, si Noah, si Abraham, si Moises, si Jesus Christ o si Jesucristo, Islam ang kanilang relihiyon. Bakit? Dahil ang lahat ng mga propeta, maging si Jesucristo sa kanyang panahon, siya ay lubusang sumuko, lubusang sumunod sa kalooban sa Diyos na tagapaglikha sa lahat. Lahat ng propeta, lahat sila nagkakaisa, sila ay sumuko, sumamba lamang sa tanging nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Kaya ang relihiyon ng mga propeta, maging si Jesucristo, ay Islam. Bakit? Dahil sa panahon ni Jesucristo, ang kanyang pangulong kautusan ay pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na nagsugo sa Kanya. Pagsuko sa kalooban sa Diyos. Yun yung aral ni Jesucristo. Kaya si Jesucristo nagturo sa atin nung kanyang panahon kung papaano tayo mananalangin. Si Jesucristo, ganito ang kanyang katuruan, paano tayo manalangin? Sabi ni Jesus, Amahan namin, sumasalangit ka at sambahin lang ang ngalan mo. May itinuturo si Jesucristo na nasa langit at yun ang tunay na Diyos na tagapaglikha sa atin. At sambahin daw ang pangalan ng Diyos. Hindi ang kanyang pangalan ng pinapasamba, kundi ang pangalan ng dakilang tagapaglikha na lumikha sa ating lahat. At yun ang tinatawag na Allah. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. So makikita natin mga magulang, ang katuruan ni Jesucristo ay pagsuko sa kalooban sa Diyos. Kung sino ang sinasamba ni Jesus, kung sino ang kanyang kinikilalang Diyos, yun ang sinasamba naming mga Muslim. Yun ang dapat nating sambahin. Kasi ang mga propeta, like ni Moises, ni Abraham, ni Jesus Christ at ni Muhammad, sila ang daan, ang ilaw at katotohanan. Na hindi tayo maliligtas at hindi tayo makakapasok sa paraiso kung hindi tayo sumunod sa mga propeta, katulad ni Jesucristo. Kaya nga si Jesucristo sa kanyang panahon, sabi niya, sundin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa hanggang sa langit. Ang katagang pagsunod sa kalooban sa Diyos, mga magulang, ito ang ibig sabihin ng Islam. Submission to the will of God, the Almighty Creator. Isuko natin, meaning sambahin natin ang tanging nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. Huwag na huwag tayong sumamba sa mga kapwa nilikha. Dahil ang nilikha, tayo yun, creation. Nabibilong tayo sa creation. Ngunit ang tagapaglikha, ang tunay na Diyos, nag-iisa lamang. Saan siya? Nasa ibabaw ng kalangitan. Siya ang the ultimate creator na tinatawag na Allah. Kaya sa panahon ni Jesucristo, kanyang sinabi, maging sa banal na Quran, may salita si Jesus na sinabi ng Diyos na si Allah, wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hada siratun mustaqim. Sabi ni Jesucristo at katiyakan, katotohanan na si Allah ang aking Panginoon, inyo ring Panginoon. Malinaw sa sinabi ni Jesus na ang Panginoon ni Jesucristo, anong pangalan? Allah, hindi Ama. Kasi yung Ama, yan ay tao na nanganak. Ang Diyos, hindi po nanganganak. Si Allah po, walang katulad, walang kagaya, walang kaparis. Hindi natin pwedeng ihambing ang dakilang tagapaglikha sa katulad nating mga nilikha. Iba ang tagapaglikha, iba ang mga nilikha. Ang Allah, siya'y nag-iisa lamang sa kanyang pagka-Diyos. Hindi siya kabilang sa tatlong persona. Dahil ang tatlong persona, walang propeta sa kasaysayan, maging si Jesucristo na nagturo na ang Diyos ay tatlo. Ang pangulong kautosan ni Jesucristo, ang Diyos ay nag-iisa lang. Diba ang kanyang pangulong kautosan sa Biblia? Marcos 12:29,
sinabi ni Jesus sa kanyang lingwaheng Aramaik, sapagkat si Hesus Kristo ang lingwahe niya ay Aramaik, kapatid na lingwahe ng Arabic. Sabi ni Hesus Kristo, Shama Israelo, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ito'y wikang Aramaik, mga magulang, kasi si Jesus Christ sa kanyang panahon, hindi naman siya Pilipino para magtagalog. Hindi siya Amerikano para magsalita ng English. Si Hesus Kristo ay isang Arabo, Palestino, at ang mga tao sa Palestine, mga Muslim. Islam ang relihiyon ng mga Palestino na mga kababayan ni Hesus Kristo. So sa panahon ni Hesus Kristo, sabi niya, Shama Israelo, pakinggan mo, O Israel, ang ating Panginoong Diyos, ang aking Panginoong Diyos at inyong Panginoong Diyos ay nag-iisang Panginoon lamang. Iisang Diyos lang daw, sabi ni Hesus Kristo. Sambahin niyo siya ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, at buong isip. Yun po ang Pangulong Kautusan ni Hesus Kristo, mga magulang. Nasambahin natin ang dakilang tagapaglikha habang tayo nabubuhay pa. Dahil ang buhay natin sa mundo, napakaikli lang. Kapag nagkamali tayo sa pagsamba sa Diyos na tunay, na lumikha sa atin, at iba ang sinamba natin, katotohanan ang naglalagablab na apoy sa impyerno ang kasasadlakan sa sinumang taong hindi sumamba, kumilala sa dakilang tagapaglikha. Maraming mga tao ngayon na pag sumamba, hindi na sa dakilang tagapaglikha, doon na nagsipanahan ng pagsamba sa mga kapwa, mga nilikha. Yan po ang karumal-dumal na kasalanan, mga magulang. Marami sa mga tao, ang alam nilang malaking kasalanan ay ang pagpatay, panggagahasa, pagtitinda ng mga bawal, ng mga gamot. Hindi natin batid na meron palang napakalaking kasalanan na kapag ginawa natin at namatay tayo, wala nang kaligtasan, wala nang paraiso. Anong magiging hantungan? Ang impyerno, dagat-dagatang apoy, magpakailanman, yun ang hantungan. Isang kasalanan lang, kabayan, na kapag ginawa natin, wala na tayong kaligtasan. Sa makakasagot, bibigyan ko ng 200 pesos. Ano ang kasalanan na hindi kayang patawarin ng dakilang tagapaglikha sa nag-iisang Diyos? Ano ang kasalanan na hindi niya kayang patawarin? Iisa lang. Ito yung tinatawag na pinakamasamang gawain, pinakamalaking kasalanan na kapag ginawa natin ay wala ng kaligtasan. Pag nanakaw, yan ay mapapatawad, anak. Meron pang 200 ang ibibigay ko, 200 pesos. Ha? Gis kayo, ha? Hulaan ninyo kung ano yung kasalanan na hindi pala kayang patawarin ng Diyos, ng Panginoon. Baka mamaya hawak natin ito. Ha? Baka mamaya hawak-hawak pala natin ito at inabutan tayo ng kamatayan. Paano ang kaluluwa natin sa kabilang buhay? Hindi na tayo mapapatawad. Kaya napakahalaga po, mga magulang, na malaman natin ang kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating dakilang tagapaglikha. Kayo, sister, baka may sagot kayo, sir. Ha? Pumatay. Sorry, sis. Mapapatawad pa ng Diyos yan. Basta pagsisihan mong maigi. Mabuti, ha? Malaking kasalanan yung pagpatay. Pero meron pang higit doon na dapat malaman natin. Sige, halika. Ano ang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos na tagapaglikha? Kumilala ng ibang Diyos? Kumilala ng ibang Diyos. Mashallah. Okay ang sagot mo. Tama. So gano'n, meron kang 200. Ha? Kita nyo? Sumagot lang, may 200 na. So gano'n kami, mga Muslim. Hindi kami nang hihingi sa inyo, bagkus kami ang magbibigay sa inyo. Paparya mo nga, be. So paano mo nalaman yung pagkilala ng ibang Diyos? Raisa, sige, doon ka lang, ha? Nasagutin ko. Ray, pakibarya nga muna. May 100 ako doon, be. Meron kang 100.
Meron pala. Okay, napakaganda. Kasi baka hawak natin. Diyan ka lang muna, makinig ka. Ha? 200 na yan. Okay. Ang kasalanang pagkilala ng ibang Diyos or pagsamba ng ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos, sa tagapaglikha, yung kumikilala ka pa ng Diyos na katulad nating mga nilikha, kahit yan ay tao, kahoy, bato, simento, propeta, anghel, sinamba mo din, inaakibat mo sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha, hindi yan kayang patawarin ng Diyos mga magulang. Ano ang sabi ng Diyos sa tagapaglikha sa banal na Quran? Innallaha la yagfiru ay yusraka bihi wa yagfiru maduna zalika liman yasha. Ibig sabihin mga magulang, sabi ng Diyos sa tagapaglikha, katotohanan, hindi ko pinapatawad ang kasalanan, bigyan ako ng katambal sa pagsamba. Ngunit pinapatawad ko ang anumang kasalanan maliban dito. Ibig sabihin mga magulang, tulad natin ngayon bilang mga tao, kapag sumamba tayo na hindi natin sinamba lamang na nag-iisa ang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah, at meron pa tayong ibang sinasamba maliban sa Kanya, hawak-hawak natin ang kasalanang walang kapatawaran. Bakit? Kung ating babalikan ang first commandments, ang 10 utos ng Diyos, di ba sa labas ng simbahan, may nakaukit doon, 10 utos ng Diyos. Anong nakasaad doon? Sabi ng Diyos doon, ako ang iyong Panginoong Diyos, huwag kayong magkakaroon ng iba pang Diyos liban lamang sa akin. So malinaw po, huwag daw tayong gumawa o magkaroon pa ng ibang mga Diyos. Ang nagsasalita dito ay ang dakilang tagapaglikha, ang tunay na Diyos na lumalang sa atin, ang Panginoong Allah. Kaya kapag ang tao namatay na meron siyang ibang sinasamba na mga nilikhang bagay katulad natin, sarado na sa kanya ang paraiso sa kabilang buhay. At ang kanyang magiging hantungan ay ang naglalagadlab na apoy sa impyerno. Marami sa atin na hindi natin alam mga magulang na ito pala ang karumal-dumal na kasalanan na magtambal tayo sa pagsamba. Alam natin na iisa lang ang Diyos na tunay nasa ibabaw ng kalangitan. Biro, bakit pagdating sa pagsamba, marami na tayong sinasambang Diyos? Diba mga magulang? Huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos kundi ang tagapaglikha. Yun ang mensahe ng Islam. Yun ang mensahe ng lahat ng mga propeta. Kaya sinabi ng Diyos sa panahon ni Jesucristo, si Jesus ang kanyang pangalan sa Islam ay Isa. Kaya makikita ninyo, I am a Muslim. I love Jesus Christ, peace be upon Him. Sa panahon ni Jesucristo, nagwika si Jesucristo, ating mababasa sa banal na Quran. Sapagkat ang banal na Quran, ito yung final testament ng Diyos na ating nakaligtaan. Kung meron Old Testament, may New Testament, mayroong Final Testament, ito ang banal na Quran. Na kung saan sinabi ni Jesucristo, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ibn Maryam, Ya Bani Israel, A'budullah, Rabbi wa Rabbukum, innahu may yusrik billah, fakad harramallahu alayhal jannata, wa ma'wahu nar, wa malidhalimina min ansar. Yan po ay wikang Arabic mga magulang, sapagkat ang banal na Quran ay nasa wikang Arabic, ating ihambing sa malapit na kalugan sa wikang Tagalog. Sabi ni Jesucristo sa kanyang panahon, at sinabi ni Jesus na isang Misaya na anak ni Maria, o angkan ng Israel, sambahin niyo ang Panginoong Allah. Ang Allah, siya ang the ultimate creator. Siya ang tagapaglikha sa ating lahat. Pinapasamba ni Jesus ang Panginoong Allah, ang tagapaglikha. At sinabi ni Jesucristo, katotohanan, sino man ang magtambal, sumamba pa ng iba liban kay Allah, ay magiging bawal sa kanya ang paraiso sa kabilang buhay. Magiging bawal ang paraiso sa kanya. At ang kanyang magiging tirahan
ay ang naglalagablab na apoy sa impyerno magpasawalang hangganan. Pasintabi po mga magulang, ito po ay winika ni Jesucristo mismo sa kanyang bibig na huwag daw tayong magkaroon pa ng iba pang Diyos kundi ang lumikha lang sa atin. One God lang tayo. One God pero hindi po Trinity. Pag sinasabing isang Diyos, talagang iisa lang. When we say God is one, absolutely one. Yan ang turo ni Jesucristo dahil kapag tayo ay magtambal sa pagsamba sa Allah, ay magiging bawal sa sinumang tao na inabutan ng kamatayan, na siya ay sumamba pa ng iba maliban kay Allah, magiging bawal sa kanya ang paraiso sa kabilang buhay. At ang kanyang magiging tirahan ay ang naglalagablab na apoy sa impyerno magpasawalang hangganan. So yun po ang mensahe naming mga Muslim, mga magulang. Kami mga Muslim, nagmamalasakit lang kami sa inyo mga magulang. Walang sapilitan pagdating sa relihiyon. La ikraha fid din. Dahil malaki na tayo, alam na natin ang tama at mali, dapat yun ang mangingibabaw sa atin. Aming tungkulin bilang mga Muslim ay iparating sa inyo ang katotohanan. Dahil ito naman ang turo ni Jesucristo. Diba sinabi ni Jesucristo sa Biblia, hanapin ninyo ang katotohanan sapagkat ang katotohanan siyang magpapalaya sa inyo. Diba? Saan tayo palalayain? Hindi naman tayo nakakulong. Palalayain tayo sa ating mga kinagisnan na mga paniniwala, relihiyon na ating namana sa ating mga magulang. So yun po mga magulang. So ang Allah na inyong naririnig, huwag niyo pong isipin na si Allah ay Diyos lang naming mga Muslim. Ang Allah po ay siya po yung sinasabi ni Propeta Moises na Elohim. Si Propeta Moises sa kanyang panahon, ang tawag niya sa Diyos ay Elohim. Eloy, Eloy, ang Diyos, ang tagapaglikha. Sa panahon ni Jesucristo, anong tawag ni Jesus sa kanyang Diyos, sa kanyang Panginoon? Di ba sinabi ni Jesus, Ili, 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 lama sabaktani. Ang ibig sabihin nun, dahil wikang Aramaic yun, sabi ni Jesus, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Di ba nagmamakawa si Jesus? Bakit daw siya pinabayaan? Tinawag niya ang Diyos na Ili. Yung Ili po na tinatawag ni Jesus katumbas sa Arabic na Allah. Kaya yung Allah mga magulang, yun po yung Ili na tinawag ni Jesus. At Elohim na tinawag ni Propeta Moises. Yan po ay Semitic language, magkapatid na lingwahe na tumutukoy sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa ating lahat. Kaya po mga magulang, lahat naman tayo naniniwala sa nag-iisang Diyos. Hindi na natin alam kung anong pangalan ng Diyos. Di ba? Kasi may mga tao na tumatawag sa Diyos na Yahweh, Jehovah, El Shaddai, Ama, Anak, Espiritu. Iba't iba ang kanilang pagtawag sa Diyos. Pero ang Diyos, ang Panginoon, iisa lang. Hindi pwede na maraming pangalan. Dahil iisa ang Diyos. Tayo nga sa sarili natin, tawagin tayo sa ibang pangalan, hindi tayo lilingon. May pangalan tayo, ang Diyos pa kaya o walang pangalan? Kaya nga ipinakilala ng Diyos, ng Panginoon na si Allah, sa panahon ni Propeta Moises, nung umakyat si Propeta Moises sa Mount Sinai, upang kunin ang Ten Commandments or Decalogue, doon po nagpakilala kay Propeta Moises ang ating dakilang tagapaglikha. Sinabi po ng Diyos na tagapaglikha kay Propeta Moises na ating mababasa sa banal na Quran. Sinabi ng Diyos kay Moises, ang Allah, Ya Musa, innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'abudni wa aqimi salata lidikri. Ang ibig sabihin mga magulang, sabi ng Diyos na tagapaglikha kay Propeta Moises sa Mount Sinai, sabi ng Diyos, O Moises, katotohanan ako nga si Allah. Anong pangalan ng Diyos? Allah. Katumbas ng Ili, katumbas ng Eloy. Yan ay magkapatid na lingwahe. Kaya yung Allah, huwag niyo pong isipin
na siya ay Diyos lang naming mga Muslim. Siya ang Rabbul Alamin. Siya ang Panginoon ng lahat mga magulang. Si Allah ang nagkaloob. Lobat na? So, alhamdulillah, tayo po ay nanubat. Ganito na lamang, sayang. Hindi kasi na-charge. Ganun pa man, kadarullah, kasi tinadhana ng Allah na malubat. So, hanggang dito na lang, bigay na lang tayo ng mga babasahin. Pwede naman magdawa ng face-to-face. Face-to-face. Dawa. So, maraming salamat sa lahat at naway gabayan kayo ng Allah sa katotohanan. Hanggang dito na lamang, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako din. May VR kayo, record. Ay, voice record. Inom ito? Inom ito? Sandali lang. Ikot-ikot. Bismillah. Bismillah. Lakas ko. Lakas. Yan, pwede. Bismillah. Alhamdulillah, ipagpatuloy ng kaunti dahil tayo nalubat. Meron mo tayong maliit na reserva, pero manina lang ito. So ganun pa man mga magulang, maraming salamat sa inyong pakikinig at paumanhin, patawad kung gano'n po kami nasaktan na damdamin. Tunay po na ang katotohanan ay masakit. Parang gamot na kapag tayo ay uminom ng gamot, gagaling tayo ang ating karamdaman. So gano'n din po, minsan may marinig tayo na salita na nakakasakit ng damdamin, pero ito pala ang daan ng Diyos para magabayan tayo, masumpungan natin ang katotohanan. Kaya gamitin lang po natin ang ating talino na ipinagkaloob ng Diyos. Kasi para naman sa ating kabutihan ito, sa Islam po, walang sapilitan pagdating sa religiyon. Ngunit, binigyan tayo ng talino, at ang talino na ito, iginawad sa atin bilang mga tao, meron tayong intellect, so meron tayong pananagutan sa Diyos na nagpapakita sa kabilang buhay ang Panginoong Allah. Kaya po mga magulang, meron tayong mga libreng babasahin dito. Sana kumuha kayo ng mga libreng babasahin, walang bayad, Tagalog po ito. At kung may magtanong, ay lumapit lamang at ibigyan natin ng 100 pesos na regalo. At kung wala naman, ay hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa lahat. Nawa, gawayan po kayo sa katotohanan at nawa, hindi lang kayo magsama-sama dito sa farm, bago sa paraiso, sa kabilang buhay ng ating dakilang tagapaglikha. Doon tayo masama-samahin mga magulang. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa lahat at magandang gabi hanggang sa muli. Maraming salamat po.